It looks like there is some kind of a truth. This is not just a truth na small lang or maliit lang. Kasi with the Ace of Swords na this is a big truth, big deal, no? Parang isang malaking revelasyon ng katotohanan. Yan, no? Kumbaga sa palabas, ito na yung climax B. So let us see. Please just take only what resonates. Maraming salamat, Archangel Michael, guardian angels of my collective people, and even their ancestors na always present sa ating mga readings. Thank you so much. Let us see other details and infos related to this reading of yours. This is coming in pretty strong, the Strength card energy. Four of Swords in reverse now. Sun. I go. I have here this. Okay, there are other energies involved right in here. Center of the reading, the Three of Swords. Yes, no? With the Five of Wands and the Five of Swords, meron ditong energy involvement ng ibang mga tao. Ayan, no? So, mamaya natin, okay, pag-uusapan yan lalo, ilatag muna natin lahat. Okay, this person here, I embodying this, Six of Swords, Eight of Coins. Yeah. Bottom of the deck, Hangman, Ten of Swords, and the Two of Coins. Yeah, look at that. Look at that. We have here the Four of Cups. Two of Cups. Look at that. And the very strong Strength card energy. Ba't ano ba yan, Miss yan, no? Kung bibigyan ko kayo agad ng isa ritong napakalinaw at mabigat na mensahe. Ang taong ito ay nakokonsensya po sa nagawa niya sa inyo. And with the Three of Swords no, sa gitna ng ating reading, the core energy of this person here and the very reason why this person's conscience, yan, ay may konsensya pa pala yan, Miss yan. Yes, no, nakikita natin dito that this person right in here, no, ay nakakonsensya dito, no, dahil labis niya kayong nasakpan. No, iba rito, high chance at possibility na itong tao na to, no, ay naudyukan ng mga tao sa paligid, no, at may high chance na may kinalaman din ito sa third party, ano. Alam mo pre, dapat iwanan mo na yan si collective. Eh. Nakita ko dito ng maingay na mga daming chocho nung past yan, no? Alam mo, dapat pumunta ka na lang sa bagong relationship eh. Tingnan mo si ano, mukhang gusto ka nun eh, ano? O kaya ito si ano, pansinin mo naman to, alam ko gusto ka nito eh, no? Yung mga ganyang klase ng udyok, no? Pambubuyo, no? Tama ba mga babes, no? Pambubuyo ba yun? Isang term doon. So definitely, I do see that your person right in here, no? Sino makakatulog ng payapa sa gabi? With the Four of Swords in reverse, no? Ngayon na napakalinaw, nagsusumabog ang katotohanan, Sun card energy, no? And this is something here na nahihirapan siyang i-accept. Acceptance is very far, very distant para sa tao na to. No? Maybe this person right in here could be trying to fix this, but this is pretty slow at mas nagiging slower pa nga, no? Dahil sa mga nararamdaman niya ritong heavy emotions and feelings, no? Turmoil, no? Yung nakikita natin dito. So, bago natin pag-usapan, no, kung anong level ba ang kanya ritong konsensya. Pati muna natin everybody. Hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers. So training instant buyers, thank you so much. At kung hindi nyo pa alam, mayroon pa tayong isa pang channel. Link down below lang sa ating description box. If interested, just click that link para makarating po kayo sa ating main channel. Yes, no, main channel natin ng The High Priestess K. At meron din tayo doon ng mga ina-upload na fresh na mga video readings everyday. But you can also watch old readings, no? Dahil yun ay fresh like new. Lalo na kahit na super tagal ng uploaded na isang video reading tapos parang gusto mo na panoorin yon,
go ahead, you can do that, no? Because in energies, no, time is not important. Kasi baka yun pa lang yung right time na mapakinggan mo ang nilalaman ng mensahe doon. Okay? So, kung sino man tong energy na to, no, I do see that this type of energy, no, na itong tao na to, no, ay may panghihinayang, may pangsisisi, no, at hindi lang yun, nakokonsensya siya sa'yo sa nagawa niya rito sa'yo, babe, no. At kung ilang level ng pangkokonsensya yan, no, hindi ko pa naman masabi na 100% na. Pero nakalampas na doon, no, sa gitna, no. And I cannot say na 65% lang, no. More likely, maaring nasa 75 to 85% na siyang nakokonsensya. 'Di ba konting-konti na lang kumbaga sa baterya ng cellphone na naka-charge 'no, malapit ng ma-full ang battery. So, ibig sabihin malapit na ritong talagang maging 100% makokonsensya na siya. 'Pag umabot siya do'n, baka maloka na siya, no. So, I do see that whoever this any don't get this wrong, hindi maloka na masiraan ng bait, 'no, kundi magpa-panic ng matindi or malala, yun yun, 'no. Three of Swords, maaaring meron ditong energy na nasaktan niya kayo ng labis dito dahil nakinig siya sa sulsol, sabi-sabi, chu ng iba, kaliwa't kanang mga bibig, no, mga daldalero, daldalera, mga sawsawero, sawsawera na hindi naman nila mga buhay pero pinakikialaman nila. And binigyan niya ito, no, ng what? Karapatan, 'no, binigyan niya ng karapatan yung mga suhestiyon, mga opinyon ng mga tao sa paligid niya, 'no. And kung sino man 'tong mga 'to, ewan ko, ito ba ay mga kapitbahay or madalas niyang kausap? May online chat ba or group chat sila ng mga ito? Kasi maaaring mga kaibigan niya ito or madalas niyang nakikita. Okay? So, maaaring kilala mo rin itong mga ito dahil nakita ko rin kasi yung energy mo sa kanila. So, puwedeng hindi mo lang sila basta kilala sa mukha kundi pati pangalan nila kilala mo, 'no? At mukhang nakilala mo rin yung mga budhi nila nung naghiwalay kayo ng person mo. Dahil nakita ko dito na halos ang pinagmulan rin dito or puwedeng nabanggit ng matindi nung kayo ay nagsimula ng magtalo ng person mo nung malapit na kayo maghiwalay, ay ang mga taong ito, 'no, na kasi nakikinig ka sa kanila, dapat ako yung pakinggan mo and yung tinutukoy mo sila ay none other than yung mga sawsawero, sawsawera, yan, ito na lang si ano yung mahalin mo, matagal nang hinihintay ka nito, baka mas maging maayos pa at, hindi ka rito maging ganyan kagaya ng naranasan mo kay Collective. Wow, ha! So, kung sino man 'tong energy na 'to, good luck naman talaga sa kanya, 'no. May sarili naman siyang isip pero nagpadala siya rito. Alam niyo tandaan ninyo mga mahal, 'no, yung mga ideas, concepts, yung mga sinasabi na suhestiyon, opinions, or feedbacks ng iba, magkakaroon lang 'yan ng epekto sa buhay ng isang tao kung 'yan ay pakikinggan at isasabuhay, 'no. May mga advices na magaganda, may mga advices rin na mapupunta ka sa hindi magandang direksyon or pathway or, daanan 'no. Pero yung iba nga rito mga babes na maaaring talagang nakinig ang person mo sa mga ito 'no, dahil hindi rin naman maiiwasan kasi mukhang madalas niya itong mga nakakasama kumpara sa'yo. Like let's say kung nagsasama kayo sa iisang bahay na kung asawa mo ito ka-live-in mo or boyfriend mo 'no, kahit na nag-uusap kayo online nitong tao na 'to 'no or nakakasama mo siya, etong mga taong ito ay nakita ko na mas marami yung mga times na kausap niya itong mga ito or nakakasama. Kaya nga high chance na baka mga katrabaho niya ito, baka mga kaibigan na katrabaho na rin, more likely trabaho, So whatever the case may be, just take only what you're saying. So puwede rin naman mga babes 'no na itong mga ito ay madalas niya nakaka-chat, okey? Puwedeng may group chat 'yang mga 'yan, mga gano'ng klase ng energy 'no, at do'n sila nag-uusap-usap. Yung influence nila sa person mo ay ibang level dati, 'yan. But now, yung level na 'yun medyo nag-fluctuate 'no, bumaba 'yun kasi yung energy ngayon ng person mo 'no is iniisip niya ngayon na bakit niya binigyan ng importansya yung mga sinasabi ng iba, 'yan, oo. Parang hindi niya rito pinakinggan yung sarili niya. Dapat daw pinakinggan niya yung sarili niya 'no, kaysa sa mga sinabi ng iba 'no. So, puwedeng itong tao na 'to 'no, ay nare-realize niya na pasama or hindi rito napaganda yung sitwasyon na sinasabi nila na like let's say kung
meron sila ritong parang sinabi na, "Ito na lang si ano yung pansinin mo," tapos ginawa niya yun, 'di ba? Puwedeng niligawan niya yun, naging sila 'no, tapos imbes na pa mapabuti 'no, puwedeng napariwara yung buhay ng person mo. So, yung mga gano'ng klase ng energy. Iba dito may involvement naman ng money. So, puwedeng, yung person mo rito 'no, is even without love at first, may possibility 'no, na naging bahagi ang pera rito 'no, upang, makuha nung tao na yun ang loob ng person mo 'no. So, puwedeng binibigyan niya ng mga gifts 'no, shino-shower niya ng mga gifts 'no, or nililibre niya rito 'no, yung person mo. And sa chit-chat or usap nila ng mga conversations 'no, from small conversations up to dun sa parang mas, sila ay nagkakasama pa more 'no, yun, dun yun na nagsimula, yan. So, I do see that whoever your person is 'no, sa simula naging maganda yon 'no, tapos biglang, 'di ba? Bigla na lang rito na parang na-realize ng person mo 'no, na hindi pala yun nakabuti talaga sa kanya. So, I do see that your person right in here ay in this type of Five of Cups energy, parang nandodo'n siya sa energy ng parang kahit na gumagawa siya rito ng paraan, konti-konti lang 'no, na paraan dito 'no, with this Six of Swords to the Eight of Coins, okay? Parang napapanghihinaan pa rin siya rito ng loob na alam mo yung ano, yan yung parang, tinatawag na virus or sakit ng mga tao 'no, human beings 'no, yung parang, even though they try to be positive sa isang problema nila, hindi nila magawang makapag-focus sa positivity kasi naiisip nila, "Hindi, ito rin yung realidad, eh, kailangan gawin ko 'to, kailangan masolusyunan ko 'to. Hindi ko kaya maging positibo sa mga moment na ito kahit na kailangan ko ng confidence or kumpiyansa sa sarili na malalampasan ko rin ito, mahirap talaga." Dahil nilalamon siya ng kanyang emotions at feelings 'no, bagay na nagba-block rito 'no, sa kanyang pagiging matatag 'no, bumabagsak yung ego niya rito or ang pride niya because of this. Too much heaviness sa kanyang emotions. Kaya masasabi ko na ang kanya rito 'no, na pagkakaroon ng konsensya ay hindi isang fake or hindi rito 'no, matatawag na acting lamang kundi talagang nakokonsensya siya talaga dito, yan. So, nakita ko dito with the Hangman energy, Ten of Swords 'no, Two of Pentacles, this person right in here, okey, tignan mo. This is the Everyday Witch Tarot at ang means of transportation dito ay ang broomstick. Tignan mo 'no, look at how your person 'no, ay sinusubukan na abutin yun, broomstick na yan. So, ibig sabihin 'no, parang yung person mo naiipit ngayon sa isang sitwasyon 'no, na mukhang hindi, madali 'no, na maalisan or matakasan, okey? So, nakita natin dito na itong mga tao na ito 'no, na naging dahilan, mga susulero-susulera 'no, ay hindi nakakatulong rito at walang tulong na nagagawa para muli kayong magkaayos at magkabalikan. Yun yung nakikita ko dito. So, parang ngayon 'no, ang alam lang ng person mo ay siya mismo ang kailangan kumilos at gumawa ng paraan dito, pero hindi niya nga alam kung paano, 'yan. Kasi nga nakita ko rito na alam niya 'no, na nasira niya ang inyong tiwala 'no, at maaaring natatakot kayo ngayon na baka kapagka okey na kayo ay muli siyang makinig sa iba 'no, that the same mistake will be repeated, 'di ba? So, gano'ng klase ng energy. Alam niya 'yun ngayon 'no, kaya medyo nahihirapan siya rito. Paano niya 'yun matatawid? Paano niya mawawala or mabubura sa isipan mo na hindi na 'yun mangyayari ever again? Kasi ngayon na-realize niya na parang, "Ano ba 'yun, sarili kong buhay 'yun, dapat ako 'yung nagdesisyon do'n. Dapat hindi ko hinayaan na sila 'yung magkaroon ng more power doon sa situation na yun na dapat ako yung nag-isip doon 'no. Puwede kasing makinig ka lang, eh, sa suhestiyon ng iba, opinyon ng iba, feedback ng iba, pero at the end of the day dapat ikaw pa rin yung magdedesisyon sa sarili mong sitwasyon. Wala ng pakialam yung iba kung anong gawin mo, 'di ba, sa sitwasyon na 'yan, okey. Kasi dito nakita ko na parang, hindi naman siya pinilit pero nangyari rito posibleng na brainwash siya. 'Yan. O yung iba dito may specific na ano, clue na binibigay. So yung iba puwedeng mga
kaibigan ito or mga katrabaho, yun ang high possibility. Pero iba sa kanila 'no, ay maaaring family members or relatives mo, 'di ba? So whatever the case may be kung sino man yun, baka hindi yun boto sa inyo. Kaya may gano'ng klase ng parang imbes na mapaayos ang sitwasyon na pinalayo kayo sa kanya, 'yan. Or pinalayo siya sa iyo, 'di ba? Ay okey. So, dapat talaga 'pag pagdating sa love, kayong dalawa lang talaga dito ang dapat ma-involve at hindi ma-involve dapat ang ibang mga energies. Kasi mas lalo lang gugulo 'no, yung problema or sitwasyon na hindi naman talaga malaki yung pinag mulan ng problema, 'yan. So, initials we have here capital letter C, capital letter M, capital letter J o MJ or JM, just take only what resonates. Might be CJ as well, okay? We also have here capital letter O, capital letter R, capital letter I, capital letter A, and capital letter N. For small letters naman, we have R, L, G, D as in dog, T, and last but not the least, we have small letter L. So, ito yung mga nakuha natin dito mga mensahe. And yes, na I don't know, maybe someone's birth date could be 9 or could be special sa inyo. Baka dati yung number yan, baka yan. It's specific sign or clue for someone watching. So, just take only what resonates. But with the spiritual number 9, I want you to know that this has something to do with the wish. Okay, so maybe this person's wish is to go back in time and not to listen to this, mga other energy sa paligid na nakasira rito, no, sa kanyang love life ngayon. So, yeah, these are all the messages we've got right here for you. Again, I'm Yuriana Anisa. Ngayon, love and light, kadara. Annyeong.